Magandang hapon po sa lahat ng utang sa whole wide universe. Ito po ang inyong albularyo, ang inyong albularyo tasyo na nag-aanyaya sa inyo na sana po magustuhan nyo ang gagawing video ng inyong albularyo. Kaya, pero hindi po tungkol sa kulibra, sa kulani, at sa kulugo ang bibigyan ng pansin ng inyong albularyo. Kaya tara, samahan niyo po ang inyong albularyo sa kanyang magiging journey mula sa kilometer 0 ng ating pinakamamahalan ng bayan. Tara po! Ang inyong albularyo ay magtatanong, mag-uusisa, at manguurirat. Tara po, tara! What's up mga kalbularyo? Magandang araw po muli sa ating lahat. Nandito na naman po ang inyong albularyo para handugan niya kayo ng pamibago niyang video. And for today's video nga po, at tulad ng nasabi ko na doon sa video na sinundan ito, ay pansamantalang iiwan muna ng inyong lingkod yung kanyang kalsada serye at bibigyan niya na muna ng pansin ang tungkol sa paparating na eleksyon dito sa ating pinakamamahal na inang bayan. At tatawagin kong naman po ito ngayong Tarpaulin Politics Serye. Ipapakita po ng inyong albularyo kung paano ginagawa yung mga posters ng mga kandidatong politiko dito sa ating bansa at kung sino-sino nga po ba talaga ang nakikinabang ng husto sa panahon ng eleksyon dito sa ating bayan. Actually po, isa ang tarpaulin printing sa pinakagkakagastusan ng husto ng mga kongresista at iba't iba pang mga politiko sa panahon ng eleksyon sa Pilipinas. Bukod pa nga po dun sa mga election workers ng mga politiko, yung mga inaarkilang mga tricycle at mga sasakyan na nilalagyan ng mga sound systems para magpatugtog ng mga campaign jingles ng mga politiko. Bukod pa nga po doon sa pondo ng mga politiko para ipamili o ipambayad naman sa boto ng mga botante sa Pilipinas. At sino-sino nga po ba at sa palagay nyo ang nakikinabang ng husto sa tarpaulin printing sa panahon ng eleksyon sa bansang ito? Kundi ang bansang China pa rin mismo. Mula sa makina ng pang-imprenta ng tarpaulin hanggang sa mang-ink na ginagamit sa printing process hanggang dun sa sangkaterbang rolyo ng tarpaulin, mga computers na ginagamit sa design, ay galing po lahat ng mga yon sa bansang China. Kaya hoy! Tol! Senator Francis Tolentino, yung mga posters mo na ginagamit mo ngayong kampanya ay lahat galing nyo sa China. At simula nga po mula ipanganak ang mga Pilipino hanggang sa mamatay siya ay nakakagawa ng paraan ang mga politiko sa bansang ito para maipabot nila yung mensahe nila sa pamamagitan ng tarpaulin, tulad ng pagsasabit ng mga tarpaulin, mga politiko na binabati nila yung kanilang mga constituents ng Merry Christmas and Happy New Year, Happy Fiesta, Happy Graduation, hanggang sa panahon ng undas sa sementeryo at Semana Santa, etc. ay nakakapagbiti ng tarpaulin ang mga politiko sa bansang ito. May nabasa nga pong artikulo ang inyong albularyo tungkol sa mga politiko doon sa isang probinsya sa Kabigulan na ang pagkakasabi po ng article ay ganito, and I quote, na huwag lang mapaihi ang surot doon sa lugar nila sa Bicol, ilalagay nila yun sa tarpaulin ng mga politiko doon sa Bicol at parang gustong palabasin ay naging achievement nila yun. Counting background lang po muna ang inyong albularyo tungkol sa Ojon Cheter, kung saan kinunan niya itong video at kung saan iniimprenta nga yung mga posters ng mga politiko sa bansang ito. Ang Ojon Cheter po ay matatagpuan sa downtown Manila sa kanto ng Rizal Avenue at CM Recto Avenue. Kahiliran niya yung sa station ng Philippine Rabbit. Dati pong sinihan ang Ojon Cheter. Single detached theater po siya kumpara sa mga sinihan ngayon na nasa loob na ng mga naglalakihang mga mall sa buong Pilipinas ang mga sinihan. Ang hindi po alam ng inyong albularyo ay kung nakapagpalabas din nga po ba kaya ng mga pelikula ni George Reagan, Bobby Benitez at Mark Joseph nung panahon ni Cory Aquino, yung Ojon Cheter. At nung humina na nga po ang pagpapalabas ng mga sine sa Avenida at sa Recto, ay pinalad naman ang mga may-ari ng Ojon Cheter nung magpalit sila ng uri ng negosyo. At dyan nga po sa Ojon Pumutok, yung tinatawag natin ngayong tarpaulin printing.
kung saan nagpapa-imprenta ng kanilang mga posters yung mga politiko sa bansang ito. Sa Ojon Theater din po, nagpapa-imprenta yung mga college students na binabati yung kanilang mga sarili kapag nakapag-graduate na sila sa pag-aaral o nakapasa sa iba't ibang mga board exams at samut-sari pang mga okasyon. At mga signages dyan din po ginagawa sa Ojon Theater at ng iba't ibang mga business establishments at maging ang pag-imprenta ng mga t-shirts, ng mga mugs, ay meron din po dyan sa Ojon. Ito na naman po ang inyong albularyo at katulad nga po ng nasabi niya sa inyo nung sa nakaraang video ay ipabaling na muna niya ang kanyang atensyon sa ngayong paparating na eleksyon dito sa ating bansa. Kaya dito nga po nagpunta ang inyong albularyo sa Ojon Theater dito sa kanto ng CM Recto at saka ng Rizal Avenue. Dito po matatagpuan yung Ojon Theater na yan kung saan nandito yung ginagawang pag-imprenta ng mga posters ng mga politiko, pati yung mga t-shirts. Dito din i-imprenta. Marami po nagpapa-imprenta dito. Nakita ko po dito yung imprenta ng t-shirts ni President Marcos dati at saka ni Vice President Sara. Kaya maaaring nagpa-imprenta din sila rito nung panahon ng kampanya ng presidential election. Ito po, ang ginawa po ng inyong albularyo ay nagpaikot-ikot siya rito mula 3rd floor hanggang 2nd floor hanggang sa ground floor para may pakita sa inyo kung paano ginagawa yung mga yung mga posters ng mga politikos ginagawa sa mga naglalaki ang makina na yan po ay kalimitan ay galing din sa China. Yung mga ink na ginagamit dyan galing din sa China at mismo yung mga rolyo ng tarpaulin na pag tambak-tambak na rolyo ng tarpaulin, dyan din po galing sa China. Kaya nga binanggit ko yung pangalan ni Senator Tolentino na yung mga ginagamit niyang campaign materials, mga posters, ay galing din yung sa China. Kaya yan po, ito po, kinuna ng inyong albularyo, yung mga establishment dito sa loob ng Ojon para yun, pakita sa inyo, yan, yung ni Bongbong at saka ni Sara, yung t-shirt na imprenta ni Bongbong at Sara. Marami nang nagsuot niya nung nakaraang campaign period ng last presidential election. Dito po yung ginagawa sa Ojon Theater. Ayan, kita niyo yung malalaking makina yan. Diyan po yan pinapadaan pag-imprenta na yan ng tarpaulin. Dito po yung ginagawa sa Ojon Theater. At saka, ay, hindi ko lang alam kung ang mga kapitalista rito ng mga ganyan ay mga inchik pa rin o kung yung iba ay mga Pilipino, wala po akong impormasyon tungkol sa ganun. Kaya kung meron po kayong mga impormasyon tungkol sa ganun, paki-comment nyo na lang po doon sa ATTV, Albularing Casio TV, para malaman ko kung sino ang mga kapitalista rito dito sa paggagawa ng tarpaulin na ito. Kung kontrolador pa rin baba ng mga Chinese, may mga Pilipino na rin naman naghahawak ng ganitong negosyo. Dahil itong ganitong negosyo po ang patok na patok sa panahon ng eleksyon. Dahil talagang yung tarpaulin printing po, isa yan sa pinagbubuhusan ng sandamakmak na gastos ng mga politiko dito sa bansa natin sa panahon ng eleksyon. Dahil nga po, kinakabit siya sa mga kalye, di ba? Para makita mo sa mga kalye at maiparamdam ng mga politiko na sila ay kumakandidato sa darating na eleksyon. O ayan po, kita nyo naman yan. Pag ng mga tarpaulin na kung paano nila ginagawa yan, yan po, yun, pati yung paglalagay ng mga yung sabitan sa dulo, yung kulay yung hugis bilog na pwedeng pagtalian. Pinakita rin po dyan dito sa inyo ng inyong albularyo. Yan, ikot lang po ang inyong albularyo para maipakita niya kung paano ang iba't ibang mga sistema na ginagamit nila, ginagawa nila. Ayan, dito, ayan, yung habang-haba na yan ng rolyo ng tarpaulin, wala pang imprenta pagka ganyan, mahaba pang nakarolyo ng ganyan. Pero pagka yan ay mga may naka-imprenta na doon pa lang sa makina, nagagawa na nila ng paraan yan para maghiwa-hiwalay, ginugunting para yun, maghiwa-hiwalay na yung naka-imprentang posters ng mga politiko. Ayan po, ayan, ikot lang ng ikot ang inyong albularyo sa buong Ojon Theater.
Mula ground floor hanggang third floor po yan. Pero kalimitan po ng mga tarpaulin printing ay nasa second at saka third floor. Yung ground floor po ay kalimitan mo nagbebenta doon ng mga ink ng mga ginagamit sa mugs, pati yung yung printer ng computer, marami pong supplier rin dyan sa ground floor. Yan. Kaya yan. Marami pong iba-ibang mga produkto ang binebenta rito sa Odeon Theater pagdating sa printing. Ang hindi lang po alam ng inyong albularyo kung mga Chinese pa rin po ba ang may kopo sa ganitong negosyo dito sa bansa natin. Hindi ko po alam yun. Kaya sana po paki-comment nyo. Ayan. Kaya sa panahon po ng eleksyon ay asahan mo na itong lugar na ito dito sa Kamaynilaan, itong Odeon Theater, busy sila rito sa ganitong talagang dito lang sila bumabawi ng gusto sa panahon ng eleksyon. Kasi nga nandito yung mga naglalaki yung mga makina ng imprenta na ganyan, ay naman po ay galing din sa China yung ganyang makina yung pang-imprenta. Kaya tiba-tiba yung mga tatrabaho dito, tsaka may nabanggit sa akin dito na yung mga malimit nagpapa-overtime, lalo pag rush yung katrabaho ng mga politiko dahil dadalhin pa nila kung saan lugar sa Pilipinas para ikabit doon sa lugar kung saan sila nangangampanya. Kita niyo naman yan, nakabulto na yan, ibig sabihin yan for shipping na yan, basta ganyan ng gayak, yan nakabalot ng ganyan, igagayak na lang yan, ship na lang yan kung saan man sa Pilipinas. Ayan. Dito po talagang mahalata mo na talagang isa rin po sa napakalaking pinagagastusan ng ating mga politiko. Kaya alam mo naman, yung mga kongresista natin, sabi ko nga doon sa mga naunang video, bago pa lang sila sa poder ng kapangyarihan ay nag-iisip na agad sila kung paano makakalikom ng pondong gagamitin para sa susunod na election cycle. Dahil nga po sa laki rin ng ginagastos sa panahon ng kampanya. Na pati mga hirit kung anong mga hirit na ginagawa natin sa mga politiko. Pag nangangampanya sila, hihiritan ng alak, hihiritan ng kung ano-ano, ay kaya lang, wala namang magawa yung politiko. Dahil magbibigay sila at kumbaga pag hindi mo binigyan yung ipagkakalat ka pa ng mga hindi mo nabigyan na ganito, ganoon, ganyan. Kaya lang, sa isang banda, ang talo pa rin tayong mga Pilipino dahil isang beses lang sila magbibigay ng pero ang haba ng panahon na kung pwede silang makadiskarte ng sangkaterbang pera, katulad nga ng pinakita ko na doon sa mga naunang video, yung mga lalatag ng asfalto, kung ano nung diskarte nila, mga project na hindi naman natatapos, laki-laki ng nagiging ganansya doon ng mga honorable na kongresista natin dito sa bansa. Sabi nga ng mga batang kalye, mga honorable crooks, sabi nila, ay hindi po galing yun sa inyong albularyo, kundi galing yun mismo sa mga batang kalye. Ako naman po, yung ginagamit ko dito, hindi mo po sa akin, hinihiram ko lang din sa kanila. Kaya pagpasensyahan niyo po kung medyo hindi man kayo nagaganda sa term na ginagamit ko, yun naman po, yung kalimitan po, hinihiram ko din yung mga ganong termino sa mga nakakasalumuha ko araw-araw. Yan po, nandito na po ang inyong albularyo sa ground floor. Nakikita niyo po yung mga mahahabang rolyo na yan ng tarpaulin. Wala pa pong imprenta yan, ibig sabihin yan, o yung pagbubutas ng mga kanto ng tarpaulin, pinakita po yan dito ng inyong albularyo. O yan, nandito po yan sa ground floor ng Odeon Theater. Kaya sabi nila sa akin, kaya nandito na lang yan sa baba, kasi wala na silang mapagtambakan doon sa bodega, dahil puno na nga yung mga bodega nila nang nakaimbak na ganyan, dahil bilang, yan, nakita nyo yan, bilang pamilyar yan, si Senator De Lima yan, naka-imprenta na yan, kilala nyo siguro naman yan. Dito rin po sila nagpapa-imprenta. Sabi nga sa akin ng mga taga rito ay kaya din nakatambak na yan dyan, ay gawa nga po nung yung mga bodega nila ay punong-puno na ng stock ng tarpaulin dahil nga pinaghahanda nila yung darating na eleksyon. Kaya sobra-sobra ng laman ng kanilang mga bodega, kaya nakabalandra na lang dyan na pagkakailangan nila agad na dyan agad sa kanila. Kaya po dyan na naka-standby na yung mga yan. Ito po, at malapit na namang matapos ang video ng inyong albularyo.
Muli pong maglalambing ang inyong albularyo sa makakapanood ng video na ito. Sana po ay magustuhan nyo, at kung ano po ay makapaki-like, mag-comment po kayo at paki-subscribe po ang video na ito ng inyong albularyo, ang ATTV, Albularyong Tasiw TV, para kahit pa paano ay medyo ano naman, meron siyang kung baga ganansya, sa kunting ganansya sa mga susunod na video niyang gagawin. Paki-like na lang po, paki-comment, paki-subscribe na po ang Albularyong Tasiw TV. Sa mga susunod pong mga video ay tukol pa rin po sa eleksyon ang gagawin ng inyong albularyo. Tatalakayan niya nga po yung mga iba't iba pang aspeto ng eleksyon dito sa ating bayan. Ito, lapit na pong matapos ang video ng inyong albularyo. Kaya magpapasalamat na po siya muli ng marami sa nakapanood nitong video na ito. Sana po magustuhan niyo po ulit yung susunod pang gagawin ng inyong albularyo. Maraming salamat po. Thank you po ulit. Thank you very much. Tatapos na siya.